Welcome to Church So Blessed Kemanava, Holy Week Special. 7 final statements spoken in pain, yet filled with eternal purpose. Words that echoed through the centuries, shaking kingdoms, breaking chains, and opening the gates of heaven. In these last words, we hear the heart of a Savior, full of mercy, full of love, full of victory. This is a story of sacrifice, love, grace, and life-giving redemption. This is the 7 last words of Jesus that changed the world. Magandang araw mga ka-CSB family at sa lahat-lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating 7 last word. Ako po si Pastor June at mag-share about sa 5th na kataga na binigay ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Ang panglimang kataga na sinabi ng Panginoon ay ang nauuhaw ako. Ito ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 28. Nang sinabi ni Jesus sa krus, nauuhaw ako, hindi lang ito tungkol sa kanyang pisikal na pangangailangan. Totoo, siya'y uhaw mula sa matinding hirap, pagdurugo at pagod. Ngunit, higit pa roon ay isang espiritual na panaghoy. Ipinapakita dito ang malalim niyang pananabik na muling mapalapit sa sangkatauhan habang dinadala niya ang bigat ng kasalanan ng mundo. Ang kanyang pagkauhaw ay sumasailalim sa pag-ibig ng Diyos. Isang uhaw sa ating puso, sa ating pagbabalik loob, sa ating pagmamahal. Ang unang punto natin dito ay ang pisikal at spiritual na uhaw ng ni Jesus. Sa gitna ng matinding sakit sa krus, binitawan ni Jesus ang mga salitang, nauuhaw ako. Sa unang tingin, ito'y tila pisikal na uhaw lamang, ngunit kung titignan ng mas malalim, ito ay isang malalim na pahayag ng pag-ibig, isang uhaw, hindi lamang sa tubig, kundi sa ating mga puso. May 3 klase ng uhaw na pinahayag ang Panginoon. Una-una, siya ay uhaw sa ating pagmamahal. Hindi lang katawan ni Jesus ang nauuhaw. Ang kanyang puso ay nauuhaw sa pagmamahal sa sangkatauhan. Sa sandaling iyon, dala niya ang bigat ng ating kasalanan at sa kanyang pag-ibig. Hinahangad niya ang ating pagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa, ay ang uhaw sa ating presensya. Si Jesus ay nauuhaw hindi dahil siya'y mahina lamang, kundi dahil nagnanais siyang makasama tayo. Ang kanyang pagkauhaw ay simbolo ng kanyang pananabik na tayo ay lumapit, magtiwala at magbalik ng pagmamahal sa kanya at magbigay ng tugon ng kanyang pag-ibig sa atin. Ang pangatlong uhaw ng Panginoon ay ang pag-ibig na handang magdusa. Ito'y tumutukoy na ang uhaw ni Jesus ay hindi uhaw ng pagkatalo, kundi uhaw ng tagumpay ng pag-ibig. Isang pag-ibig na handang magdusa o handang magsakripisyo upang tayo ay mabuhay. Mabuhay ng ganap, mabuhay ng malaya, mabuhay na may kagalakan. Sa kanyang uhaw, makikita natin ang kanyang kabuuang pag-aalay ng sarili para sa atin nang siya ay namatay sa krus. Pangalawang punto natin dito ay ang tubig na nagbibigay buhay at nakakabusog o nagbibigay ng satisfaction sa ating spiritual. Bago pa man ang krus, sinabi ni Jesus sa John chapter 4 verse 14, ang sinumang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muling mauuhaw. Ang tubig na buhay, bago pa man ang krus, sinabi ni Jesus
Sa John chapter 4 verse 14, ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muli mauuhaw. Ang tubig na buhay na ito ay ang banal na Espiritu o ang Holy Spirit. Ang presensya ng Diyos sa ating puso. Habang si Jesus ay nauuhaw sa krus, siya ay nagbibigay ng daan o nagbubukas ng daan upang tayo ay hindi na mauhaw kailanman. Ang tubig na ito ang tunay na nakakapuno sa ating spiritual na pangangailangan. Nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, at buhay na wala hanggan. Ang pangatlong puntos na itatalakay natin dito ngayon ay ang ating pananabik sa Diyos. Lahat tayo ay may spiritual na uhaw. Isang pagnanais na mahilin, tanggapin, at magkaroon ng layunin. Madalas nating subukan na hanapin yung makakapagbusog sa ating spiritual, sa pamamagitan ng mga bagay na kayang i-offer ng mundo, katulad ng tagumpay, ng yaman, o relasyon, o kahit anong pang atensyon na mabibigay ng mundo sa atin. Ngunit laking kulang ang lahat ng ito. Tanging ang Diyos lamang ang makakapuno ng ating spiritual na uhaw. Ayon sa Awit chapter 42 verse 1, kung paanong ang usa ay nauuhaw sa batis, gayon din ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, O Diyos. Nang sinabi ni Jesus na nauuhaw ako, inilahad niya ang panawagan ng bawat kaluluwa. Inilahad niya ang calling ng bawat isa. At sa kanyang pag-aalay, tinugunan niya ang ating pagkauhaw sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili. Marahil, mga kapatid, marami tayong uhaw. Uhaw sa pagmamahal, uhaw sa atensyon, uhaw sa presensya ng Diyos. At ito ay kayang tugunan ng ating Panginoon. Bilang pagninilay-nilay, si Jesus ay nauhaw upang tayo'y mapuno. Nagdusa siya upang mapalapit tayo sa Ama, naway tumugon tayo sa kanyang uhaw sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagnanais sa Kanya. Sa pamamagitan ng Kanyang tubig na buhay, matutugunan ang lahat ng ating spiritual na pagkauhaw. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong inialay na buhay sa amin, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, narinig po namin, Panginoon, ang iyong sinambit sa krus ng Kalbaryo. Sinabi mong nauuhaw ako. Panginoon, hayaan mo itong, Panginoon, pagkakataon na to, ang oras na to, na kami ay tumugon sa iyong panawagan ng pagkauhaw. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa iyo ng taos puso. Nais po namin ibigay ang aming pag-ibig sa iyo na iyong kinauuhaw. Ang aming buhay na iyong pinanabigan, Panginoon. At dahil nais mo kaming mapanumbalik sa iyo, Panginoon, buong puso po namin inaalay lahat sa iyo. Pagharian mo po kami. Itong aming tugon sa pagkauhaw mo sa amin. At sa aming bawat puso na nauuhaw sa bawat spiritual, nalalaman po namin na ikaw lamang ang katugunan ng lahat ng ito. Marahil marami kami mga kinakaharap, Panginoon, na pagsubok, kinakaharap na inisip po namin na saan kami magkakaroon ng kaginhawaan sa mundong ito. At salamat sa iyong salita na papaalala sa amin, Panginoon, na sino mang lumapit sa iyo ay hindi na mauuhaw at hindi na magugutom.
Maraming salamat, Ama. Salamat sa iyong paligid. Salamat sa katugunan ng aming sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord. Salamat po sa pagpaparanas ninyo ng presensya ninyo sa amin. Thank you, Lord, dahil nakarinig kami, Panginoong Isus, ng iyong mga salita. Dalangin ko po sa bawat isa na nanonood sa umagang ito. Lahat po ng mga salita, Lord, na natanggap namin ay mamunga, Panginoong Isus, sa buhay namin. I pray, Lord, na may share din namin ito sa pamilya namin. At kung saan man po kami pumunta, Panginoon, I pray, Lord, mas maging babaw, Panginoon Jesus, yung presensya ninyo sa aming buhay. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin sa umagang ito. At ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.